preconceived notions tayo mga Pinoy. Halimbawa, ang soccer, kaya basketball, diba usually inisip natin panlalaki. Pero volleyball... Ay, hindi volleyball. I beg to disagree. Dito, sikat na sikat ang volleyball sa mga babae. Oo nga parang ganun ang nangyayari, no? Pero ang dance sport, yes, baka hindi pa niyo po alam, ang dance sport ay isa na ngayong medal sport. At sa kauna-unahang pagkakataon sa China last month ay nanalo ang Pilipinas ng 2 bronze medal. 2 bronze medals. Talagang kinatutuwa ko po ito dahil isa ang dance sport sa pinakamalapit sa puso kong sport talaga. At abangan natin yan. We may just dance our way to our first ever Olympic gold, Care of Despair. To become a champion, you really have to be focused. It's the first time that dance sport has been included in the Asian Games. We were the first sport that delivered the medals for the Philippines. Sino nga ba ang mag-aakala na ang pagsasayaw ng samba, rumba at cha-cha ay isa palang sport? Dito tayo ngayon sa Savannah Moon Training Grounds para sa ating bronze medalist sa Asian Games na si Ronnie at si Chanda. 5 times a week nandito sila at talaga naman na pinaghihirapan na makuha ang perfect form. Yun po ay napaka-importante para sa dance sport. Tuloy-tuloy ang pagturo ni Belinda who is their coach, bata yung coach at arguably ang pinakamagaling na ballroom dancer sa Pilipinas, world-class ballroom dancer si Belinda Adora. Marami kasi nagtataka, bakit pa naging natawag na sport itong ballroom? Pag sabihin mong sport, ibig sabihin yan, athletic ka, training, yung bang araw-araw ka nag-iensayo, kailangan malakas ka, napapagod. Eh, yan, nagsasayaw lang naman sila. Sayaw lang siya, pero marami siyang points na may mga technical points siya. Hindi lang katulad ng ibang sayaw na basta makagalaw ka, that's it. This one, may basic na sinusunod, may mga rules na dapat sundin, and then yung sinasabi, dapat yung stamina mo dapat hindi nagbabago from the beginning up to the end, and it's 5 dances, hindi lang siya 1 dance. 5 dance siya na tuloy-tuloy mo siyang gagawin. Say, siya, say, and back, replace, siya, say, back, replace, and siya. Ang ano dito is 2 tao sumasayaw na dapat parang you look like one. Dapat lahat ng movement mo, kahit na hindi kayo naghahawak, nakakonect kayo. Konting mali ng connection, magkakaroon ng diferensya sa dancing ng bawat isa. Pagka hindi maganda yung, for example, papaikutin niya yung babae, pag hindi maganda yung paikot niya, pwede siyang mahulog after, or pwede siyang mabagal, o pwede siyang bumilis. So, lahat nagde-depend sa, especially sa lalaki. Yung pag-turn, like for example, yung ikot niya, sa kanya manggagaling yun. Ano yung speed na gusto niya? Yung pag-stop, sa kanya nanggagaling yun. So, it's a lot of hard work, lalo na sa lalaki din. So, pagka-end lang siya ng slow, mag-i-end lang din siya ng slow. Pero pag nag-end siya ng mag-i-end din ng part naman ng but it's a natural reaction. At dahil nga isang sport ito, ang ibig sabihin, mga atleta rin ang mga mananayaw. Kaya kailangan din nila ng matibay na resistensya. Ano yung pinaka nagsasuffer na parte ng katawan sa dance? Hips, and then yung kasi yun ang mga nag-work, yung hips yung nag-work. Yung mga hand kasi wala na yun, parang natural stretching na lang yun. Sa katawan, papaano naman kinokondisyon ng katawan? I'm sure maraming stretches. Pag flexible ka, syempre mas
ano yon, mas advantage. At saka kung malambot yung katawan mo at malambot yung mga hips mo, di ba? May mga exercises dyan na ginagawa, like for sa hip action, para mag-loose yung mga, mga kalawang. At kapag madalas ang practice, mas gumaganda ang timing ng bawat isa at ang magkapareha, iisang ritmo na lang ang kilos. Nagpa-practice talaga kami everyday, 3 to 4 hours. 3 to 4 hours. So before kami nagpa-practice, diretso sa routine namin. We have stretching muna, gano'n. Then after that, kanya-kanyang sayaw muna kami, individual. Pero ginagamit pa rin namin yung routine. Then after that, basic kami. Then after basic, kaming dalawa na. Matagal nang umaani ng medalya ang dance sport sa Southeast Asian Games. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, naging medal sport ang dance sport sa huling Asian Games. Dito, nagpasiklab sina Ronnie at Chanda. Ayon kay Becky, malaki ang pinagkaiba ng dance sport sa ordinaryong ballroom dancing. Ginawa namin yung mga like Ronnie and Chanda, because they are our national champions, just to make sure that we will earn medal. Doon sa forte nilang sayaw, doon namin sila inilaban. So their forte was like Paso Doble and Cha-Cha-Cha. So they won the bronze. In fact, they almost won the silver. Pagdating sa competition, pare-pareho naman yan sa amateur competition, no? Pati na rin sa Asian Games. Hindi nyo pala alam kung anong music hanggang dumating kayo to? Basta yung pinapractice namin, 5 dances yun. So ang alam lang namin, yung beat lang talaga. Yung pag pinamusic na nila yung beat, alam na namin which is cha-cha or rumba or samba. So doon na namin makukuha yung rhythm. The first day, Saturday, talo lahat ng Ka-teammate namin eh. Ka-teammate namin. Mga, So, medyo na-pressure kami. Kung sumayaw na kami ng solo-solo, tingnan na namin every dance ng mga kalaban. Sabi ko, may makukuha tayo nito, sabi namin. Pagpasok namin, talagang ano kami na kaya namin to. Confident. After sayaw, post ka agad ng points mo. Kung umangat na yung flag natin, doon ko na na-feel na, sabi ko, malaking pong to. Kasi yung sa competition kasi nung sa dance sport, palagi yung ano, magkakasunod, China, Korea, and Japan. So that's the time lang na change lang, sumingit lang yung flag natin. So parang wow, ang galing naman. Yung ang ganda ng feelings nung nandun na kami sa platform. Matagal pa marahil bago maging isang medal sport ang dance sport sa Olympics. Pero anuman ang mangyari, kasabay sa mga hakbang patungo rito ang mga atletang tulad nina Ronnie at Chanda na handang ipakita ang kanilang angking galing sa larangan ng competitive dancing. They will be successful as a couple and they will earn more medals for the Philippines. Ang tawag dyan yung clean and jerk exercise para sa explosiveness. Yung mga muscles natin, integrated movements yan pagdating sa sports. Hindi pwede mag-isolate na kunyari ganun lang. Pagbuhat ko, nalagay ko dito, ginagamit ko yung likod, legs, yung core, arms, body, legs to push it up.